Hello everyone, good afternoon po sa inyong lahat at ngayon ay nagbabalik po ako ulit para mag-update sa aking mga alagang baboy. So, it's sad to say guys na yung aking mga alagang baboy ay nagtai po simula kahapon ng tanghali. Siguro sa tingin ko overfeeding po yung nangyari. Pasensya na kayo at hindi ako nakapag-update kasi sobrang busy ko po kahapon ng hapon dahil nag-focus po ako sa kanila upang sila ay magamot. So far guys, ngayong hapon pag-uusapan natin kung paano sila nagamot. So ngayong hapon is okay naman na sila. Medyo okay na sila kumpara kahapon. Kahapon guys, may pinainom ako sa kanilang gamot. Pero hindi ko po to siya nire-recommend sa inyo. Kasi hindi ko po alam kung maging makakatulong ba ito sa inyong mga baboy kapag sila ay nagtai. Para lang po sa akin dahil wala na po akong gamot na mabili kahapon para sa aking mga baboy. Dahil rush na masyado at wala po akong masakyan para pumunta po sa palengke at bumili ng Apralite or kung ano man po ba dyan yung mga gamot na pwedeng ipainom o iturok sa aking mga baboy. Ginawa ko na lang po kahapon dahil wala po talagang gamot na iba. Bumili po ako guys ng Dicyclopyrin. So gamot yan ng tao, hindi po yan gamot ng animals. Ngayon, dahil sinubukan ko lang kasi wala na talaga akong choice, wala na akong ibang mahanap, kundi yun na lang yung naisip ko. Gamot sa pagtatae sa atin kapag tayo ay nagtae, di ba? Tayong mga tao. Bali, 4 po yung aking mga alagang baboy guys. Bumili po ako ng 4 tablets po ng Dicyclopyrin at isa-isa ko po silang pinanguya nun. So far, hindi ko po alam kung yun po yung nakatulong sa kanila at alam nyo ba guys, hindi lang yun yung binigay ko sa kanila. Bali, binigyan ko sila ng, nagkumuha po ako ng talbos ng dahon ng sarisa at saka talbos ng bayabas, dahon ng bayabas. So nilaga ko po yun agad-agad ng mabilisan para pagdating po ng hapon is gagawin ko po yun para yun ang ilalagay ko po sa kanilang pagkain dahil ayaw po nilang kumain. So ang ginawa ko guys, nagbigay lang ako ng kaunting feeds. Tapos ang ginawa ko is binuhos ko po yung nilaga ko pong tubig na nilaga ko pong dahon ng sarisa at dahon ng bayabas. Combination na po yun guys. Bali, naghalo na po yun siya. Yung dahon ng bayabas at dahon ng sarisa is sa iisang lagaan na lang po yun siya. So yung tubig po na ginamit ko sa paglalaga, yun po yung ginawa ko. Nilagay ko sa kanilang pagkain, sa kanilang feeds. Para po nang sa gayon ay makain po nila yung feeds. So naiinom din po nila at the same time yung gamot. Sobrang nataranta pa ako kahapon dahil wala na po talaga akong gamot na mahanap sa paligid. Kundi yung gamot na iniinom ng tao, yun na rin po yung binigay ko. Kaya kung ano na lang yung meron na pwedeng makatulong, yun na lang talaga guys. So kaninang umaga is nagpabili ulit ako ng Dicyclopyrin. Pinainom ko ulit yung aking mga alagang baboy around siguro 10 o'clock in the morning. Pinabili ko yung kapatid ko. So, bumili siya. Pinanguya ko lahat sila. Pinanguya ko ulit ng tagi-isang Dicyclopyrin. At pagkatapos guys, simula 5:30 in the morning, naglaga din po ako ulit ng dahon ng talbos ng sarisa at talbos po ng bayabas. At yun po ay pinakuluan ko ulit ng tubig, nilagyan ko. Depende po sa kung gaano kadami yung gusto po ninyong ilagay. Pwede rin ho. Wala po yan limit kung ilan po yung gusto ninyong ilagay. Para sa akin, siguro 1 litro sa iilang talbos lang po ng bayabas at talbos ng sarisa yung nilagay ko. So 1 litrong tubig siguro yung aking nilagay. At inunti-unti ko po yun siyang binubuhos sa kanilang inuman at sa kanilang pagkain na feeds. So, yung nilaga ko pong dahon, talbos, ay inunti-unti ko po yung ginamit yung kanilang tubig. Yung pinaglagaan ko pong tubig, yun po yung pinapainom ko sa aking mga baboy. Simula kahapon, kaninang umaga, at ngayong hapon, kaninang panghalit, ngayong hapon, yun pa rin po yung pinapainom ko sa kanila. So, guys,
inuulit ko sa inyo, pinainom ko po sila ulit ng 4 na pirasong dicyclopyrin, tagi-isa po sila. Pinanguya ko po talaga yun sa kanila. Yung isa po ay napuruhan. So, nasobrahan po siya ng kain dahil matakaw po yun. So, napuruhan siya talagang grabe. Hindi po siya kanina makatayo. So, pinilit ko na lang talagang pinasok sa bunganga niya, pinanguya, at pinainom ko rin siya ng pilit ng nilagang talbos. So, actually guys, ngayon okay na sila. So, medyo okay na sila, nakakatayo na sila, kumakain na sila ng paunti-unti. So, feeling ko nakatulong. At hindi lang po yun guys, may nakalimutan ako sa inyo. Ito talaga yung siguro yung nakatulong sa kanila. Kasi simula nung binigay ko to kanina sa kanila is nakakatayo na yung napuruhan guys. Binigyan ko sila ng uling. Pinanguya ko sila ng uling guys. Dinurog ko lang yung uling na hindi naman gaano kalalaki. Siguro mga ganito lang po kalalaki yung durog ng uling na binigay ko. Ganito. Pwede rin yung buo. Depende na yan guys kung ano yung gusto ninyong ibigay. So, uling po yung binigay ko sa kanila kanina. Tinapon ko na lang sa kanilang kulungan at ninuya nila yun guys ng mabilisan. So, nag-enjoy naman sila sa pagnguya, sa pagkain. So, sa tingin ko, yun po yung nakatulong. Isa po sa nakatulong sa aking mga baboy. So, papakita ko po sa inyo kung ano yung itsura ng kulungan nila guys. Para malaman po talaga ninyo kung totoo po yung sinasabi ko, hindi. So, sa tingin ko is medyo okay na sila ngayon. Medyo matamlay lang konti. So, tara, tingnan natin guys. Makikita po ninyo ay sila po ay namayat ng konti. Gawa nga po ng simula kahapon sila po ay nagtatae. So, ayan po yung medyo napuruhan at sa tingin ko is okay na siya ngayon kumpara kahapon. Ayan, makikita po ninyo na napakarami ang kanilang kulungan. Gawa nga po ng uling na binigay ko sa kanila guys. So, ngayon medyo active na sila kumpara kahapon. At hopefully guys, at ipag-pray po natin na sila ay gumaling. So, ayan. Ayan po, uling po yung kinakain minuya ng aking lalaking baboy. So, sana po ay makatulong po tong video na to para sa kaunting kaalaman upang paano po gamutin yung ating mga alagang baboy. Thank you. Yan lang po at maraming salamat sa panonood.